Magandang buhay! Today's recipe, sobrang simple pero sobrang healthy at napakadaling lutuin. Magluluto tayo ng ginisang century tuna na nilagyan natin ng maraming gulay. Gamit yung strainer, tapos sa isang mangkok, i-drain muna natin yung ating century tuna. At maganda yan pag gamitan natin ng tinidor at i-press natin ng konti para lumabas talaga or matanggal natin yung brine ng ating century tuna. Pero huwag nyo itapon yung sabaw kasi gagamitin natin yan mamaya. Magpainit lang ng konting mantika sa ating frying pan, tapos ilagay natin yung ating century tuna. At gagawin natin dito ay itutusta lang natin. Medyo madugo to kasi tumatalsik-talsik yung mantika. Sangkutsa lang natin to ng mga 8 to 10 minutes hanggang maging tostado yung appearance nito. Ingat lang kasi medyo tumatalamsik. After 10 minutes, medyo nag-brown na yung ating century tuna. Pwede na nating itabi muna to. Tapos sa isang kawali, naglagay lang tayo ng konting mantika at ginisa na natin yung ating bawang. Sangkutsa lang natin ng mga 15 to 20 seconds. At moderate flame lang yung gagamitin natin. Tapos pag okay na, lagay na rin natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. Sangkutsa lang natin ng mga 40 to 1 minute hanggang magbago yung appearance nito at yung naaamoy na natin yung bango ng ating sibuyas. At lagay na natin yung ating mga gulay. Lagay na natin yung ating carrots. And by the way, yung kasama ng carrots natin ay hindi yan sayote kundi broccoli stalk. Siniwa ko lang ng maninipis. Tapos lagay na rin natin yung ating repolyo. So gagawin natin dito ay haluin lang muna natin saglit. Tapos lagay na rin natin yung ating broccoli flower. Ngayon pag medyo mahal yung broccoli flower, pwede kayo gumamit ng cauliflower. Pero medyo mas matigas nyon, pakuluan nyo muna ng mga 3 minutes. Tapos nilagay na natin yung brine, yung sabaw ng ating century tuna. Yan yung magpapalambot or magluluto ng ating gulay. So haluin lang natin saglit. Tapos takpan natin. Talagang pasok na pasok yung lasa ng ating century tuna kasi sinama natin yung brine. After 3 minutes, okay na yung ating gulay. Ngayon depende po yan sa inyo kasi pag ako, gusto ko medyo half cook para crunchy yung gulay. Ngayon kung gusto nyo ng medyo malambot, extend nyo na lang yung cooking time. Naglagay na ako rito ng asin at saka ng crushed black pepper at lagay din tayo ng oyster sauce. Napakasimple lang ng ating recipe pero sobrang healthy. At lagay na rin tayo ng liquid seasoning. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Hinalo lang natin yung maigi, tapos pwede na nating ilagay yung ating sinangkutsa kanina, yung tinusta nating century tuna. Diba, napakasimple, sobrang healthy, hindi mo na kailangan ng kanin dito, pwede na ito na lang yung buong pagkain mo, buong meal mo, samahan mo na lang ng malamig na tubig. Simmer for another 2 minutes at pwede na nating ilipat sa ating serving plate at i-enjoy yung ating ginisang century tuna na sinamahan natin ng maraming gulay. At sigurado po ako na gusto nyo yung recipe natin sa araw na to, please like and share this video. At kung bago kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.